ba yung Pax Silica? What is Pax Silica? Let's talk about Pax Silica. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Pax Silica. Lang mas magrereklamo kayo sa tubig pagdating ng Pax Silica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Pax Silica. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Pax Silica? At bakit kailangan kang maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang dambuhalang project ng 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Bakit daw itatayo ito? Para gumawa ng maraming computer chips, AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026. At ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Hindi lang ito isang malaking computer building ha, isang syudad ito. Ang lupang inilaan para sa Pax Silica ay 1,619 hectares. Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Pax Silica ang 38,500 na basketball courts? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Pero imo-multiply mo sa 101. Ganyan kalawak ang lupa niya. Maliban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. Tubig na iniinom mo at maaaring maging numero unong kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, ano nangyari yun? Di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng 24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyot? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. okay, para clear lang ha, totoo na umiikot ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil ang fresh water na madaling makuha ay limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang Pax Silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers noong 2024. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Di ba napakamahal na ng kuryente ngayon? Tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? May sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailangang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang sasalo ng gastos. Ang isa pang importanteng tanong, bakit kailangang maging concern ka sa Pax Silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, hindi na sila nagpa-petiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin, nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note, ang mga bansang nabanggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganon din dapat tayo
tayo, hindi basta oo ng oo. Now, to be fair, meron bang positive side ang pack silica? Well, meron naman, gaya ng maraming construction jobs, tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang sahod? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project kapag ang nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano ng pack silica bago pirmahan. Ikaw, sa tingin mo, ang pack silica ba ay biyaya o sumpa? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa ng mga ito pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.